Kung kahapon ang kanyang ina, ngayon ang anak naman ni Senador Manny Villar na si Camille ang nagsalita para ipagtanggol ang kanyang ama. Ang tumutok ay si Rhea Santos. Eksklusibo! Maluhaluhang humarap sa akin ang anak na babae ni Senador Manny Villar, ang 25 anyos na si Camille. May mga araw na bumibigay na rin daw siya sa tindi ng mga batikos sa ama. Madalas, nakakaiyak. Lalong-lalo na dahil minsan yung mga nagsasabi ng kasinungalingan tungkol sa amin, nakaka-frustrate dahil ang dad ko naman, hindi naman siya masamang tao. Kami rin naman, hindi naman kami masamang tao. Hindi alam ni Camille ang pagsasalita ng kanyang nanay ko rin kahapon. Pero ang mga hinaing ng lola, sentimiento raw ng buong pamilya. Ikaw, nanay ka rin naman. So, lahat naman siguro ng nanay, naiintindihan nila na paano ka naman gagamitin ng anak mo. Gusto mo lang naman na tulungan yung anak mo. And kung ikaw yung nanay, miski yung mom ko, kung siguro kami sinisiraan, kung kami nasasaktan, talaga namang lahat gagawin mo to protect your child. Sana pabayaan na nila yung lola ko. Sana pabayaan na nila yung pamilya namin kasi sobra na. Kung naibulalas kahapon ng kanyang tita baby ang nararamdaman sa media, tila hindi na lang ito pinansin ni Camille. Tinuruan naman ako ng pamilya ko na wag na magtampo. Hindi na ako magko-comment tungkol sa media. Basta kami, kung hindi man kami makover, ay ikot na lang kami para mas marami kaming makapiling na kababayan. Sa isang forum naman ni Senador Villar kahapon, hindi na siya pumrenong ibalik ang pambabatikos sa media. Masama rin ang loob ko sa iba natin mga kaibigan sa media. Sobra naman ang paninira sa akin, lalo yung sa akin po. Sir, ano mo sa report ng GMAnews.tv na yung family background po niyo talagang middle class? Tapos yung earnings po ng father niyo noong 1960s, if you compare it to now, parang with average is 35,000 a month, which is more than above minimum. Alam nyo, yan na naman yung sinasabi ko kanina na kawawa naman ako talaga sa media. Alam nyo, sasabihin ko sa inyo, ang tatay ko, for the first time, ang pamilya ng tatay ko sinusuportahan. Siyempre sila magkakapatid at sila mas mahirap pa doon sa amin. Hindi nga nakapag-aral ng kolehiyo yung mga kapatid ng tatay ko At sa kanya lang umaasa dahil siya pinakamatanda sa lalaki. Sagot naman ni Howie Severino, ang editor-in-chief ng GMAnews.tv. Ang bawat individual ay may kanya-kanyang pananaw ng kahirapan. Pero para sa panukat ng pambansang kaunlaran, kailangan ng mas teknikal na kahulugan nito. Batay sa mga panukat na ito, lumalabas na mas maluwag ang pamilya Villar kumpara sa nakararaming residente ng Tondo ng mga panahong iyon. Samantala, sinusubukan pa rin po namin kunin ang panig ng ABS-CBN. Pinagdududahang mahirap noon sina Senator Villar. Maging ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid na si Danny noong bata pa sila, hindi rin pinalampas. Inuulit ko na kami siyam na magkakapatid, isang balik, isang bulambo. Sama-sama kami dyan at napakasigil ng aming bahay. Foul yung questionin pa nila yung pagkamatay ng tito ko kasi namatay naman talaga siya. Mahirap sila. Hindi nila alam kung saan sila kukuha ng panggamot para sa tito ko. Namatay na lang. And that is the worst feeling in the world. All my dad ever did, buong buhay niya ay magtrabaho. At pangarap ko nga, kung I was half as hardworking as my dad and half as good a parent as my dad, I would consider myself a good person. So napakasakit. Siguro kahit kami, siraan na lang kasi wala naman kaming nagawa sa buhay namin. Bilang tugon naman sa pagbanggit ng kapatid ni Senador Villar sa pangalan ni Professor Winnie Monsod, narito ang kanyang sagot. And I quote, "I have nothing but the highest respect and admiration for Nanay Coring Villar, and I understand her desire to protect her son. But when one takes liberties with the truth and the facts, one must be prepared for the consequences. If my analyses contain any factual errors, I welcome these being pointed out to me so I can make the necessary corrections." End of quote. Rhea Santos, Nakatutok, 24 Oras.